Sa unang linggo ng bakasyon ko ay namalagi ako sa loob ng bahay. Nakakamiss din kasi yung nakatambay ka lang at walang ginagawa. Malayo kapag nasa barko ko dahil kailangan mo talagang tumayo at magtrabaho. Sabi pa nga ng kapitan namin, ang barko ay parang katawan ng tao at kami ang namamahala dito. Meron kaming sistema at kapag naging pabaya kami ay masisira to. Pero dito sa bahay, tulog, kain at workout lang ako. Sa pamamalagi ko ay kami lang ng magandang katulong ang naiiwan sa bahay dahil abala si Mrs. sa bakery at tindahan namin. Dito ko sinisimulang kausapin ng madalas si Lisa. Mahiyaing sumagot si Lisa. Siguro dahil hindi siya sanay sa akin. Yun ang gusto kong baguhin. Gusto ko na masanay na siya sa akin at nang sa ganon ay hindi na mahirap gawin ang pinapagawa ko. Matapos ang isang linggo, medyo nagbago ng kaunti si Lisa at mas magaan na ito kausap. Hindi na ito palayo ko kapag nag-uusap kami at hindi na rin madalas ngumiti dahil sa hiya. Kapag seryoso ang usapan, ay seryoso din itong sumagot. Inad ko na rin siya sa messenger at social media account ko at may cell number din akong nakuha mula sa kanya. Isang araw, nasa loob ako ng mini gym ng bahay. Nagbubuhat ng barbell at pawisan. Naka-boxer shorts lang. Napansin ko sa sala, nakaupo sa sofa si Lisa habang may kausap sa cellphone niya. Pinunasan ko muna ang pawis ko at lumipat ako sa kanya. Mukhang busy ka sa cellphone na. May boyfriend ka no? Ang biro ko. Ay si kuya, wala po. Kapatid ko lang po ito. Sagot niya at nakatingin siya sa akin. Nasanay na si Lisa na nakikita ang katawan ko. Dahil hindi ako madalas mag-t-shirt kapag kaming dalawa lang. Birthday po ng kapatid ko eh. Kinukulit ako ng regalo. Ang sabi niya. Ah, ganun ba? E di magbihis ka na at pumunta tayo ng mall para makabili tayo. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman. Naku, nahiya ka pa. Hindi ka na iba sa akin no. Ano? Mag-ready ka na, Lisa. Sige po. Tinapos niya ang usapan nila ng kapatid niya. At agad itong umalis para maligo. Ako naman ay nag-shower na rin sa banyo sa loob ng kwarto namin ni Mrs. Nasa kotse na ako nang makita akong lumabas ng bahay si Lisa. Napansin ko kaagad ang magandang hubog niya sa maong pants at t-shirt niya. Naka-ponytail ang buhok nito. Binuksan niya ang pinto sa likod ng kotse. Dito ka na sa harapan para komportable ka, Lisa. Ang sabi ko. Okay po. Lumipat siya sa front seat at napasulyap pa ako sa legs niya nang umupo na siya. Okay yung suot mo ah. Simple lang pero sexy pa rin. Sabay ngiti ko. Ngumiti din si Lisa sa akin. Tiningnan ko siya sandali sa mga mata at nilipat ko ang tingin ko sa buhok niya. Ilugay mo na yung buhok mo. Mas lumalabas yung ganda mo kapag ganun eh. Nakakahiya po kuya eh. Alam mo, wala kang mapapala sa hiya na yan. Ipakita mo ang confidence mo. Ako na mismo ang nagtanggal ng rubber band na tali ng buhok niya at ipinalugay ko ang buhok niya. Hindi naman na siya pumalag at gumiti lang sa akin.
Paminsan-minsan ay hinahawakan ko si Lisa, pero hindi yung tipong bastusin syempre. Kaswal lang para masanay ulit siya at hindi tumaas ang duda at kaba kapag kasama niya ako. Habang nasa daan kami, ay panay ang tanong ko tungkol sa kapatid niya. Nagkukwento naman si Lisa. 2 taon ang tanda niya sa kapatid niya at hindi ito nakapag-aral. Nagtatrabaho daw ito sa isang restaurant bilang tagahugas at tagalinis ng kusina. Sa usapan namin ay madalas si Lisa lang ang pinapakwento ko. Sa experience ko kasi, feel ko mas nag-e-enjoy ang babae kapag sila ang nagkukwento. At makwento naman si Lisa. Sa mall ay nag-ikot-ikot muna kami. Trinato kong parang date ang paglabas namin ni Lisa. Paminsan-minsan ay umaakbay ako sa balikat niya pero hindi ito nagtatagal ng ilang segundo. Dito ako naman ang makwento. Maingay sa mall at mahirap mag-maintain ng usapan kaya mostly kilos lang ang ginagamit namin sa communication. Bumili kami ng 2 damit. Isang maong pants at isang pares ng sapatos. Kabisado naman daw niya ang size ng kapatid niya kaya hindi na ako nagsuggest pa. Matapos ito, ay niyaya ko siyang kumain sa labas. Pero dinala ko siya sa medyo exclusive na resto at hindi sa mga fast food chains. Bakit? Dahil maingay sa fast food restaurant. Maraming tao, magulo, maraming bata, maraming distraction at mukhang mumurahin. Pumasok kami sa isang Italian-style restaurant na may maganda at tahimik na aura. Kakaunti lang ang tao doon at feel ko na kami lang talaga ni Lisa. Namangha siya sa lugar. Inaya ko siya na mag-picture kaming 2. Lumapit siya sa akin at inakbayan ko siya. Idinikit ko siya sa akin at nag-selfie kami. Pareho kaming nakangiti sa picture. Mukhang sanay na si Lisa sa akin. Hindi na ito asiwa. Kumbaga, nakikita niya nang hindi siya mababang uri ng tao at medyo nakakaangat na ito. Yung tipong may sense of pride na rin siya. At iyan ang gusto ko. Para mas madaling maparapit sa akin si Lisa. Naka-4 pa kaming picture na sa unang tingin na aakalain mong may relasyon kami. Pina-order ko siya pero hindi niya alam ang klase ng mga pagkain bukod sa tipikal na spaghetti, pizza at meatballs. Kaya ako nang umorder para sa aming 2. Umorder din ako ng wine at ipinatikim ko sa kanya. Umiinom ka ba, Lisa? Tanong ko. Hindi po, kuya. Sagot niya. Oh, minsan hindi ka uminom? Kung may okasyon lang po. Sakto. Birthday ng kapatid mo. I-celebrate natin. Tsaka hindi naman matapang yung in-order ko. At hindi siya yung tipong alak na iniisip mo, na tulad nung nasa tindahan. Ang sabi ko. Okay po. Nag-e-enjoy ka bang kasama ko? Tanong ko at tumitig ako sa mga mata niya. Hinintay kong iiwas niya muna ang mga mata niya bago ko iniiwas ang mga mata ko. Napangiti siya. Hindi ko sure kung nahihiya o kinikilig. Tumangulang siya. That's good. Ako, nag-e-enjoy din naman ako kasama kay. Doon kasi sa bahay, nakakabagot na. Kain tulog lang ako ron Tataba lang ako. Plano ko rin naman lumabas. Sakto lang na may okasyon ka.
Kaya naisip kong isama na rin kita para makapasyal ka na rin. Alam ko na naboboard ka rin naman sa bahay eh. Thank you po kuya sa mga regalo. Ni minsan po kasi hindi pa nakakatanggap ng regalo yung kapatid ko eh. Wala yun. Hindi naman ako madamot na tao eh. Kung sa tingin ko kaya ko, edi bibigay ko. Dumating ang order namin at kinunan niya ng picture ang pagkain niya. Napangiti lang ako. Bakit mo kinuha na ng picture? I-share ko lang po sa account ko. Bigla akong nag-worry. Kapag makita ni Mrs. to, baka kung anong isipin niya. Kasama mo rin ba sa friends list mo si Ate Lorna mo? Tanong ko. Hindi po. Kayo lang po yung na-add ko. Nahihiya po kasi ako na i-add sina ate eh. Ganun ba? Bakit? Matapang ba yung ate mo? Hindi naman po pero strict po minsan. Sabay ngiti niya na ang cute. Napatingin ako sa mga labi niya. Parang gusto kong sunggaban. Nakakagigil. Ganun lang talaga yun. Pati nga sa akin, strict din yun eh. Pero ang gusto niya lang naman eh, maayos ang bahay. Oo nga po. Kaya pag uwi niya, dapat malinis po yung bahay at nakapagluto na ako ng makakain. Ang sabi ni Lisa. Kumusta naman yung pagkain mo? Dinestra ko siya agad dahil nafo-focus na kay Mrs. ang usapan namin. Gusto ko na kapag kami lang magkasama ay dapat sa amin lang ang focus ng usapan. Masarap naman po. Saan ka naman dinidate ng boyfriend mo? Tanong ko. Wala po akong boyfriend. Ganon? Sa ganda mong yan, wala kang boyfriend. Pero I'm sure may mga manliligaw ka. Meron naman po. Bakit hindi mo sinasagot? Tanong ko at nakatingin ako sa mga mata niya. Kasi po hindi ko sila type eh. Umiwas siya ng tingin, pero nahuli kong tumitig ulit siya sa mga mata ko. At napangiti. Aba, mapili ka pala. Ang biro ko sa kanya. Hindi naman po. Basta, hindi ko pa po trip na magka-boyfriend eh. Aral lang muna, ganon? Tanong ko. Opo, that's good. Pero alam mo, Lisa, yung pagbo-boyfriend, okay lang naman yan. Kasi part din yan ng pagiging teenager tulad mo. Para maging ready ka sa pagtanda mo. At magkaroon ka ng maayos na relationship sa isang tao. Hindi naman ibig sabihin kapag magbo-boyfriend, tapos na rin ang pag-aaral mo. You know, yung ibang mga masisipag mag-aral ay may mga nobyo din. Dahil kapag panay-aral ka lang, mapapagod din yung utak mo. Nakakagaan sa loob yung meron kang kausap na may naglalambing sa'yo at pinapa-feel sa'yong special ka. Napatango siya sa akin at hindi yan nahalatang nagkakatinginan kaming dalawa. Bibigyan kita ng halimbawa. Hinawakan ko ang makinis niyang kamay. Nung una ay nag-react siya at medyo nahiya. Pero pinakita kong seryoso ako at walang bahid ng masamang intensyon. Tinitigan ko siya sa mata at hinaplos ko ang kamay niya. Yung simpleng hawak ng kamay pa lang ay nahihiya ka na. Pero deep inside, kapag hawak ka ng isang lalaking pinaparamdam sa'yo na special ka, mararamdaman mo yung connection. Kaya kapag meron kang special someone, nakakagaan ang loob, Lisa. Ranas ko na yung mga yun. It's a part of your life too.
Pinitawan ko na siya, pero ramdam ko ang kinakabahan siya at na-excite. Ngumiti lang ako sa kanya at napangiti din siya sa akin. Sa puntong yun, feel ko na may connection na kami. Hindi man siya siguro aware, pero nararamdaman niya yun. Matapos kaming kumain, ay uminom muna kami ng wine at ilang hard drinks. Nakumbinsi ko din siyang uminom ng kaunting alak. Sakto lang para medyo tipsy siya paglabas namin. May kasabihan nga na kapag may alak, may balak. But not really. Wala naman akong balak sa kanya that time. Not yet. Anyway, gusto ko lang na mas maging open siya. Isa na rito ang pag-convince ko sa kanya na makipag-holding hand sa akin habang pabalik na kami sa kotse. Ginawa niya rin to. Nakangiti pa siya at mukhang kinikilig. Pag-uwi sa bahay ay nandun na si Mrs. Sinabihan ko na si Lorna na sasamahan ko si Lisa bumili ng regalo niya sa kapatid niya. Sinabi ko rin sa kanya kung saan kami kumain. Tinanong niya ako bakit ako uminom. Sinabi ko lang na gusto kong itry ang alak ng restaurant. Tsaka nakakabagot na rin sa bahay. Sure enough na pumasa ang palusot ko. Alauna ng madaling araw at hindi pa ako makatulog. Mahimbing na yung tulog ni Mrs. Nakita kong online si Lisa, kaya nag-message ako. Gising ka pa? Tanong ko. Nag-seen ito kaagad. Opo, kuya. Aba, mukhang may ka-chatmate ah. Kaibigan ko lang po. Baka naman nanliligaw. Babae po kausap ko. Okay. Nakaka-istorbo ba ako sa'yo? Ay, hindi po. Sagot niya. That time, nag-usap kami. Nagsimulang magkaroon ng kaunting lambing ang usapan naming dalawa. Mas naging special ang connection namin. Feel ko tuloy, para akong bumalik sa pagkabinata at dumidiskarte ulit. Matapos yun, ay iba na ang tingin sa akin ni Lisa. Iba na ang pakikitungo nito kapag kami lang ang magkasama. Madalas itong magpapansin at makipag-usap. Minsan, nasa gym ako ay pumasok siya at nagbigay sa akin ng isang basong juice kahit na hindi ko siya tinawag. Nakangiti siya sa akin at nakatingin sa aking abs. Tiningnan ko rin siya at tinanong ko kung gusto ba niyang subukang mag-workout. Nung una ay umayaw, pero sinabi ko sa kanya na simulan namin sa magaan para mas gumanda ang hubog niya at magkamuscle siya. Pinahawa ko sa kanya ang pinakamaliit na dumbbell. Hinawakan ko ang kamay niya at pumwesto ko sa likod niya. Diniin ko ang harapan ko sa likod niya habang dahan-dahang itinuro sa kanya ang proper na pagbuhat ng dumbbell. Magkadikit ang mga pisngi namin at ramdam ko ang kaba niya. Natahimik siya at unti-unting lumingon at tinignan ako. Dito ko hinuli ang mukha niya at binigyan ko siya ng isang masuyong halik. Kita kong napapikit siya. Kuya, bulong niya. Ang ganda mo talaga, Lisa. Special ka sa akin, alam mo ba yun? Opo, sagot niya at dalang-dala na to. Hindi niya maipaliwanag pero alam niyang bawal. Subalit hindi niya mapigilan ang sarili. Naupo ako sa bench. Niyakap ko ang bewang niya at pinaupo ko siya sa mga hita ko na nakaharap sa akin.
Sumunod naman to. Kuya, baka malaman ni ate. Napangiti lang ako sa sinabi niya. Imbis sabihin niyang hindi pwede o malito, ang unang lumabas sa isipan niya ay ang takot na mahuli kami. Sa puntong yun ay wala ng atrasan. Aking-akin na si Lisa. Sikreto lang natin to, Lisa. Hindi niya malalaman. Minabuti naming ituloy na lang sa loob ng shower dahil pawisan ako. Binuhat ko siya na para kaming bagong kasal ng maganda naming katulong. Pumasok kami sa room ko at dumiretso sa banyo. Nilak ko ang pinto at binuksan ang shower. Kuya, love you. Sambit ni Lisa at napangiti ulit ako. Napaibig ko na pala tong dalagang to. Pero hindi niya alam na ibang bagay lang ang habol ko sa kanya. First time mo ba to? Tanong ko. Opo eh. Para akong nasa langit nang marinig ko yun. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Pinasandal ko siya sa pader na tiles. Sinuyo ko siya ulit sa labi na bumaba pa sa leeg niya. Sa puntong yon, unti-unting naglaho ang mga suot namin, Lisa. Wala na tong nagawa kung hindi pumikit na lang at isuko ang sarili sa akin. Hindi nagtagal, tuluyan ko siyang dinala sa kama namin ni Mrs. Para na kaming bagong mag-asawa nagigil sa isa't isa. Nakayakap siya sa akin at napakagatlabi na lang sa tindi ng tinatamasa. Maya-maya pa ay hingal na kami ni Lisa nang marating namin ang rurok. Hindi nagtagal ay nakatulog si Lisa sa kama namin. Nahimasmasan din ako at naisip kong malaking problema nung nagawa ko. Dahil mismong kasambay ko pa ang pinatulan ko. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Sadyang alipin ako ng sarili kong makasalanan. Lumipas ang 3 araw at ibang-iba na si Lisa. Medyo mas hot na tong magsuot ng damit. Nakamaiksing short ito madalas at minsan ay walang pang ilalim na suot. Hindi naman ito napapansin ni Mrs. Madalas na rin kaming mag-chat sa gabi kapag tulog ang asawa ko. Tinuring niya na akong lihim na nobyo. Nangyari ang ikalawang namagitan sa amin nung sinama ko siyang mamili ng groceries para sa tindahan ni Mrs. Matapos kaming mamili ng mga ititinda, ay dinala ko siya sa isang abot-kayang hotel para mag-short time. Halos masira ko na noon yung higaan sa lakas ng pagkakauga noon dahil na rin sa panggigigil ko kay Lisa. Mga ilang oras din naming sinulit yung isa't isa. Pagkatapos ay niyakap ko siya. Masaya ka ba, Lisa? Opo, kuya. Kahit po alam kong mali ito eh. Masaya po ako. Alam mong hindi tayo pwede, Lisa. Pero ipaparamdam ko pa rin sa'yo kung paano ka dapat mahalin. Ang sa akin lang ay huwag kang umasa na tatagal tayo sa lihim natin. Dahil alam mo naman na bawal to. Opo. Nakita ko na medyo malungkot si Lisa. Kaya binigyan ko siya ng matamis na halik. Umuwi kami ng walang aberya at walang kamalay-malay si Mrs. Isang araw, tumawag sa akin ang panganay kong si Obet. Gusto raw niya makipagkita sa akin at makipag-usap. Nagkasundo kaming magkikita sa isang fast food chain malapit sa dorm nila. Dumating ako at naroon na siya. Nag-order ka na ba? Tanong ko.
Oo, Dad. Same lang naman nung ino-order mo dito, di ba? Ilang beses na kaming kumain sa ganitong fast food. At kabisado na ni Obet ang order ko. Umupo ako kaharap siya at nakikita kong medyo mabigat ang pakiramdam niya. May problema ka ba, anak? Tanong ko. Dad, sa totoo lang, hindi ko pa alam kung paano ko to sasabihin eh. Kaso, ayoko rin namang sabihin to kapag nasa barko ka na. Mukhang seryoso nga yan. Ano yun, iho? Dad, kasi plano ko nang mag-ship sa visual arts eh. Visual arts? Bakit? Paano ng med school mo? Hindi ko na kasi talaga gusto ang med, Dad. Habang tumatagal, nahihirapan na ako sa school. At di na ako makahabol. Worried ako na masayang yung ginagastos siya sa akin kung babagsak lang ako eh. Passion ko kasi yung photography. Alam kong hindi ito yung gusto niyong marinig mula sa akin. Pero ito talaga yung gusto kong gawin. Napaisip ako sandali. Tinignan ko ang mga mata ni Obet at mukhang desidido na nga to. Alam na ba to ng mami mo? Opo, Dad. Ang kaso sabi niya, sabihin ko raw sa inyo eh. Kasi hindi maganda kung sa kanya galing. Well, iho, malaki ka na. Alam mo na ang tama sa mali. Kung yan ang sinasabi ng puso mo, hindi kita mapipigilan. Ang sa amin lang naman ng mami mo, magkaroon kayo ng magandang trabaho. At nang hindi kayo magutom, lalo na ng mga anak mo. Kaya pinag-medicine kita. Pero kung hindi mo talaga nakikita ang sarili mo bilang doktor, sige, ikaw ang bahala. Salamat, Dad. Nakita ko ang ngiti kay Obet. Hindi ko na ito madalas makita dahil busy-busy siya sa pag-aaral at weekends lang to nakakauwi ng bahay. Tsaka, Dad, pinapabigay pala itong invitation sa'yo from school. Inabot ni Obet ang isang sobre at minuksan ko to. Same lang ang college namin ni Obet, kaya may mga kakilala ko ron. Invited ako bilang isang judge sa isang beauty pageant ng tourism sa susunod na linggo. Kasama ako, Dad, sa mga photographers diyan sa event at kasama din diyan yung girlfriend kong si Tiffany. Oh? Sasali sa beauty pageant ang girlfriend mo? Oo, Dad. Actually, sumali na din siya last year. Pero first runner-up lang. Aba, may laban. Kung ganun, pwede ko bang ma-meet tong girlfriend mo, iho? Ang tanong ko. Sige po. Isasama ko siya pag uwi ko sa weekend. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.